Manggang anak na ang anak na babae, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na uminom ng mga pampawala ng sakit at magtrabaho. Kinailangan na lang ng dalaga na gumapang sa kwarto para kunin ang gunting. Naghahanda sa pagpunta sa banyo para kumpletuhin ang panganganak. Saktong makita ang branded na bag na nagustuhan ni nanay. Kaya nagkaroon ng matapang na pag-iisip. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag sa telepono ang pulis. Natuklasan ang katawan ng isang bagong silang na sanggol sa isang designer bag. Pagkatapos ay dalhin ito sa forensics upang magsagawa ng pagsusuri. Ang bigat ng sanggol ay 0.7 na kilo. Ang paunang paghatol ay inis sa kamatayan. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng pulmonary edema test. Kung ang sanggol ay nakahinga ng hangin, ang mga baga ng sanggol ay lumutang sa ibabaw. Ang resulta ay nagpapakita na ang sanggol ay namamatay sa panahon ng panganganak. Nakita rin ng mga pulis ang pusod sa isang kalapit na trash bag. May nakita ring bill ng credit card sa loob. Sa pamamagitan ng consumer record, natagpuan ang may-ari ng bag na si Mrs. Bang. Ngunit hindi kinilala ni Mrs. Bang itong bag niya. Ibinunyag pa niya ang relasyon niya sa namatay na bata, ngunit iginiit ni Hogey na hilingin sa mga kasamahan na kumuha ng mga sample para sa pagkakakilanlan ng mga kamag-anak. Kasabay nito, nakaupo ang anak ni Mrs. Bang sa rehas ng balkonahe para magpakamatay. Nakatanggap ng agarang abiso ang mga bumbero sa pinangyarihan. Hintay ang buksan ng bumbero ang lock. Inayos muna ni Song Sol ang emosyon ng dalaga. Ngayon ang batang babae ay humiling sa kanya na magpadala ng isang pangungusap sa kanyang ina. Tulad ng mga magulang na hindi mapipili ang kanilang mga anak, ang mga bata ay hindi rin mapipili. Sana hindi na tayo magkita sa kabilang buhay. Sa oras na ito, ang salamin ng apoy sa itaas ay umakyat sa ibabaw ng rehas. Nang makita ni Song Sol ang isang paa sa itaas, gumamit ng mga salita upang makagambala sa atensyon ng babae. Kapag nawala sa focus ang dalaga, direktang tumalon ng bumbero para sipin ng babae sa loob ng bahay. Sumakit ang ulo ng dalaga, isinugod sa ospital para gamutin. Nasa kabilang partido ang mga resulta ng pagtatasa. Sinabi ni Hogey na si Mrs. Bang ay hindi ang biological na ina ng bata kundi ang lola ng sanggol. Nang marinig ito ni Mrs. Bang ay agad siyang nataranta. High school pa lang ang anak kong si Hyun. Dinala siya ni Hogey sa istasyon ng pulisya para tanungin kung sino ang biolohikal na ama ng bata, ngunit nanatiling tikom ni Hyun ang kanyang bibig. Sa wakas, pagkatapos makatanggap ng psychological counseling mula kay Song Sol, isinulat ni Hyun ang mga pangalan ng kanyang 5 kaklase. Kaya hinanap ni Hogey ang vice principal. Tawagan ng mga magulang ng 5 mag-aaral sa paaralan. Pero hindi natuwa ang mga nanay na nakarinig na gusto nilang makuha ang kanilang DNA. Ang DNA ng aking sanggol ay mahalaga. Isa sa mga magulang na iyon ay tumayo upang pumunta. Nagyayabang na mukha na nagsasabing inoperahan ng kanyang anak para atali ang Garo. Mapapabuti nito ang akademikong tagumpay ng iyong anak. Tiyak na walang kaugnayan dito. Ang ibang mga magulang ay naguguluhan. Siya namang pagtawag kay Hayo na isang fox elf. Sa sandaling pumasok si Mrs. Bang at narinig, labanan mo agad sila. Pati ang vice principal ay kinaladkad papasok. Hanggang sa nataman ni Hogey ang mesa ay tumigil ang lahat. Dahil gusto nilang linisin ang mga hinala ng kanilang anak, aktibong humihingi sila ng mga sample para sa pagsusuri. Pagkatapos ay tinalakay ang mga benepisyo ng operasyon upang atali ang Garo. Kaya ganito sinabi ni Mrs. Bang sa magulang na iyon, na ginawa ng kapatid ni Hyun 3 taon na ang nakakaraan. Hindi makapagsalita si Hogey. Pagkatapos ay kunin ng mga sample ng 5 mga mag-aaral sa turn. Ngunit ang mga resultang ipinakita ay talagang walang kinalaman sa bata, dahilan para mahulog si Hogey sa isang pagkapatas. Kinabukasan ay binigyan sila ng vice principal ng mahalagang clue. Si Hyun at ang math teacher ay sobrang close. Nang dumating si Hogey para hanapin ang guro, ang sabi ng guro ay wala itong kinalaman sa akin. Sabay tumanggi ang pulis na kumuha ng DNA testing. Ginagawa siyang napakahinala ni Hogey, ngunit nagbago ang mga bagay. Habang pinapanood ni Dojin ang kamera, nalaman noong araw na tumalon si Hyun sa itaas, ang pinto ng silid na orihinal na bukas ay sarado at sarado ng mag-isa. Ang bilis ng pagsasara ay malinaw na hindi ang ihip ng hangin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pamamaraan ng pagsusuri, natuklasan na mayroon ngang anino ng isang tao sa siwang ng pinto, na pinaghihinalaan ni Hogey ang ama at kapatid ni Hyun. Kaya maghanda na lihim na kunin ang kanilang DNA para sa forensic examination. Pumunta muna sila sa library. Nang pumunta ang kapatid niya sa banyo para i-sneak ang earphones niya. Tapos pumunta sa cafeteria kung saan nagtatrabaho si Dad. Maghanda upang dalhin ang kutsara na iyong kinain. Hindi ko inaasahan na kukunin ito ng mga tauhan. Pati ang baso ng tubig na nainom niya ay itinapon sa basurahan. Paglabas niya ay nakita niya ang kanyang ama na naninigarilyo, pati ang dulo ng sigarilyo ay inilagay sa kanyang bulsa para kunin. Noong malapit na silang sumuko,
Sumugod si Hogey. Tumawa na parang nakahanap ka ng kayamanan. Pagkatapos ay dalhin ng sample upang subukan. Pagkatapos ay pumunta sa ospital ng aking kapatid para sa operasyon upang atali ang Garo. Alamin na ang operasyon ay maaaring automatikong mawala, kaya kailangan kong magpa-opera every year, na hindi dumating ang kapatid ko noong nakaraang taon. Kaya pumunta sila sa bahay ni Hayon at sinabi sa kanya na ang 5 estudyante ay hindi ama ng sanggol. At tinanong siya kung bakit siya nagsinungaling. Hindi ko inaasahan na sasabihin ito ni Hayon dahil gusto niyang bumaba ang kanilang mga nagawa. Para madali akong manalo sa unang pwesto, dahil hanggang ngayon inaalagaan lang ni nanay ang kanyang mga nagawa, ni hindi ko nga alam na buntis siya, kaya naman nilagay ko yung baby sa bag ni mama para itapon. Judge ang tatay niya kaya hindi ko na matiis, sabihin sa pulis na sila na ang bahala sa bahay mo. Pero naglabas ng picture ang pulis, sabi nung araw na tumalon si Hayon sa kwarto na may kasama. Sabay kuha ng ebidensya at ilagay sa harap ng kapatid mo, ay ang impormasyon ng lokasyon ng iyong telepono. Ngumiti ng masama si Hayon sa kapatid. Hindi ko inaasahan na matatakot siyang lumabas, nagmamadaling sinabi na wala itong kinalaman sa akin. Sa panggigipit ng mga pulis at miyembro ng pamilya, sa wakas ay isiniwalat ng kapatid ang sikreto. Kaya noong araw na iyon ay patuloy na tinutukso ni Hayon ang kanyang kapatid na tulala. Galit niyang hinawakan ng leeg ng kapatid. Pero nalaman niyang hindi stable ang mukha ng ate niya kaya mabilis siyang bumitaw. Hindi ko akalain na ang Hayon ay gawa sa tubig. Itaas ang iyong kamay para sampelan siya. Pagkatapos ay tumakbo sa balkonahe upang kunin ang kamatayan upang pilitin siya. Sabi pa ni Kuya pinilit akong tumalon sa hagdan. Natakot siya at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Hanggang sa nailigtas ng mga bumbero ang kapatid ko, hindi siya naglakas loob na lumabas. Pero hindi talaga naniniwala si Hogey. Sa oras na ito, tumawag ang departamento ng pagtatasa. Sinabi na ang relasyon ng mag-ama sa pagitan ng ama at anak sa sanggol ay hindi itinatag. Sinabi ng ama ng hukom na gusto niyang panagutin si Hogey. Kapag nakikita ko ang aking anak na babae nang umiti, ako ay nagiging goosebumps. Umakyat ang kanyang ama at binigyan siya ng isang sampal. Tanungin kung sino ang biolohikal na ama ng sanggol. Pero hindi sasabihin ni Hayon kahit mamatay siya. Walang pagpipilian si Hogey kundi ang muling ayusin ang mga pahiwatig. Nalaman ng tungkol sa lalaking nagpakamatay kamakailan sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali at pag-aaral ng dagdag na klase kasama si Hayon. Ngunit ang mga magulang ni Sungjun ay nandayuhan sa ibang bansa. Hindi masuri ang cremated body. Iniisip ni Hogey ang ospital na maaaring may sample ng dugo ni Sungjun. Kaya makipag-ugnayan sa ospital para malaman. Bago siya nagkaproblema ay nagkaroon siya ng appendectomy. Ang organisasyon ay pinutol at iniwan sa ospital. Ngunit nag-isip si Hogey ng paraan para tamaan ng isang araw ang dalawang lunok. Una, hilingin kay Mr. Beck na pumunta sa paaralan upang ipakalat ang balita. Pagkatapos, sa gabi, pumunta sa storage room ng ospital upang bantayan ito. Sure enough, may pumasok. Ang resulta ay ang muling pumasok ay ang vice principal. So before that may niligawan siyang babae. Hindi ko inaasahan na malalaman ko na estudyante pala ito ng aking paaralan. Gumamit din siya ng stealth video para takutin siya. Tuwing bago ang pagsusulit, ninakaw niya ang pagsusulit at ibinigay sa kanya. Makatitiyak na siya ang una sa buong taon. Nang marinig kong gustong gamitin ng pulis ang appendix bilang pagsusuri, dapat magplanong gamitin ng iyong organisasyon bilang kapalit. Hanggat sinusuri ang itinatag na paternity, hindi itutuloy ng pulisya ang investigasyon. Anyway wala na si Sungjun. Kaya pumunta si Hogey sa bahay ni Hayon para tingnan. Gaya ng inaasahan, nakita ko ang pagsusulit sa ilalim ng kama. Sobrang sakit ng nanay niya. Kinukutya siya ni Hogey sa pag-alam na ang tagumpay ay peke ay mas masakit kaysa sa paniniwalang buntis ang kanyang anak. Hindi nagtagal pagkatapos ipahayag ng departamento ng pagtatasa ang mabuting balita. Tinawag niya si Hayon sa kwarto. Ipakita sa kanya ang ulat ng inspection. Ang biolohikal na ama ng sanggol ay si Sungjun na tumalon mula sa gusali. Tulala din si Hayon. Kaya, dahil gusto niyang kumuha ng unang pagsusulit sa paaralan, nagkusa siyang lapitan si Sungjun na nauna sa paaralan. Basta tulungan mo akong manalo sa unang pwesto, magiging girlfriend mo ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalunok si Hayon sa kanyang mga sinabi. Napaisip sandali si Sungjun. Ang mga resulta ay nagtatapos sa buhay sa lugar. Nang makita ni Hayon ang eksenang ito, pero hindi niya alam na buntis siya, huli na ang lahat. At pinagsisisihan din ni Hayon. Nagkulong ang anak na babae sa bahay at umiinom ng lason at nagpakamatay. Hindi hinayaan ng kanyang ina na sirain ng mga bumbero ang pinto para iligtas ang mga tao. Sinabi rin na napakamahal ng password lock sa pinto. Kinailangan lang umakyat ng mga bumbero sa ika-4 na palapag mula sa labas ng dingding. Nadiskubreng nakahiga lang ang dalaga sa kama. Pumasok ang kanyang ina at sinampal siya.
Sabi niya malapit na siyang mamatay. Ngayon ay nakita ni Hoge ang bote ng gamot sa sulok. Pinulot ito at inamoy, medyo malakas ang amoy nito. Iminungkahi ni Song Sol na dalhin siya sa ospital upang linisin muna ang kanyang bituka. Hindi ko inaasahan na sasabihin ng nanay na kung okay lang siya, hindi na kailangan pang pumunta. Higit pa rito, hindi magbabayad ang insurance sa pagpapakamatay. Sinabi rin niya na noong huling naputol niya ang kanyang kamay, nawalan siya ng 700,000 Vietnamese dongs. Nakita ito ni Hoge at hiniling sa ina na pumirma sa isang papel na nag-aalis ng responsibilidad sa pagliligtas. Paalalahanan siya kung ang kanyang anak na babae ay nagkakaroon ng sekwela mula sa pagkuha ng lason. Pagkatapos ay masentensyahan siya ng 7 taon sa bilangguan. Natakot ang ina na nagmamadaling pumayag. Lumabas si Hoge upang makahanap ng kakaibang mga bakas ng paa sa sala. Kukuha na sana ako ng sample ng sinipa ito ng lahat. Kinailangan mo lang bitawan. Sa gitna ng kalsada nagsimulang huminga ng malalim ang dalaga. Nagmamadaling isinuot ni Song Sol ang kanyang tubo sa paghinga. Hindi ko inaasahan na mas malala ang mga sintomas ng ospital. Nang inumin ng doktor ang bote ng gamot na ininom ng dalaga para amuyin, mabilis niyang pinalabas ang breathing tube sa doktor. Tinanong din ng dalaga kung magkano ang nainom niya. Alam na pagkatapos ng 4 na paghigop ay agad na naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Agad na hilingin sa nurse na suriin ang ihi ng batang babae. Pagkatapos ay tinanong si Song Sol kung gaano katagal nasa oxygen ang babae. Sinabi ni Song Sol na 12 minuto na ang nakalipas. Narinig lang ito ng doktor at alam niyang tapos na ito sa oras na ito. Kumuha ng itim na ihi para makita nila. Laking gulat ng ina nang makita ito. Ipinaliwanag ng doktor ang batang babae na umiinom ng hari ng mga laso na Perequat. Bukod dito, nakalanghap siya ng malaking halaga ng oxygen. Mapabilis ang pulmonary fibrosis. Hilingin sa kanyang ina na ihanda ang resulta. Noon lang napagtanto ng ina ang kabigatan ng problema. Biglang lumala ang sitwasyon ng dalaga. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Binibigyan ng Perequat ang dalaga ng panahon para magsisi ngunit hindi siya binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Maya-maya ay wala na ang heartbeat ng dalaga. Agad na nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation si Song Sol. Sa wakas ay nailigtas pansamantala ang batang babae. Nakita ko na lang siyang patuloy na humihingi ng tawad sa kanyang ina. Saka nagsalita sa tenga ni Song Sol at pumanaw. Agad na napaiyak ang kanyang ina. Ginamit ni Hoge ang daliri ng babae para i-unlock ang telepono. Sa loob ay may nagbabantang mensahe. Ngunit dahil ang server na nagpapadala ng mensahe ay matatagpuan sa ibang bansa, hindi maimbestigahan ang pagkakakilanlan at lokasyon ng kaaway. Dagdag pa bago siya mamatay nagsalita ang dalaga ng mga kakaibang salita. Sabi nila hindi mamamatay ang pag-inom ng pestisidyo. Ipinaramdam ni Hoge na hindi ito simpleng kaso ng pagpapakamatay. Kaya kinabukasan ay dumating ang libing ng dalaga. Iniyuko ni Song Sol ang kanyang ulo na humingi ng tawad sa ina ng babae. Muli siyang sinampal sa harap ng lahat. Kahit na ang pulis na si Hoge ay tinapakan siya at hindi niya ito pinabayaan. Sisihin sila sa pagdadala sa kanilang anak sa ospital dahil sa pagbibigay sa kanya ng oxygen. Gawing mas mabilis mamatay ang mga babae. Ilagay ang lahat ng sisihin sa kanila, tapos tanungin mo yung sitwasyon ng girl. Hindi ko inaasahan na sasabihin nila na napilitan silang umupo ng guro. Hindi ako close ng babae. Nakita ko na lang silang nakayuko at naglalaro sa phone nila habang nag-uusap at nagtatawanan. Itinaas pa ng ilang kaklase ang kanilang mga telepono sa livestream. Tiningnan ni Hoge ang malamig at walang pusong mga estudyanteng ito at hindi niya maiwasang pag-alitan sila. Tumayo ang mga kaklase at umalis. Walang respeto sa'yo. Tumingin si Hoge sa baso ng tubig nila na parang may ibig sabihin. Paglabas ko, nakita ko ang isang nalilitong medyo may edad na lalaki. Hindi ganoon kadali ang pagtukoy ng mga bagay. Pagkatapos ay nag-imbestiga at natuklasan na ang batang babae ay palaging tinatanggihan ng kanyang mga kaklase. Karaniwang naglalaro sa telepono ng mag-isa, ngunit walang mga social app sa telepono. Nagkataon na pinanood ni Song Sol ang mission camera. Natuklasan ng star tattoo sa kamay ng batang babae. Kaya nag-online ako para maghanap ng mga katulad na larawan. Bakas sa nick ng dalaga. Marami akong nakitang mamahaling larawan ng pagkain sa loob. Halatang kainan na hindi madalas puntahan ng estudyante. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng mga larawan at mga espesyal na trick. Matagumpay na nakahanap ng makakasama ang babae sa hapunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay isang lalaking natarante sa libing. Nang tanungin, nalaman niyang siya pala ang biological father ng dalaga. Dahil gusto kong makabawi sa aking anak, dadalhin ko siya sa isang magarbong restaurant para sa hapunan. Pero lately naglalaro lang siya ng phone niya. Tsaka humiram ako ng 10 million sa kanya, hindi ko alam ang gagawin ko. Napakahirap intindihin ng grupo ni Hoge. Bigla niyang nakita ang mga ilaw sa climbing wall. Parang may nahulaan.
Kaya bumaba sa bahay ng babae. Gaya ng inaasahan, ang tubo ay pininturahan ng kumikinang na pintura. Ito ay isang gawain upang maiwasan ng mga magnanakaw. Idikit mo lang, hindi ito malaban sa maikling panahon. Pumunta silang dalawa sa bahay ng dalaga at nakita nilang may kumikinang na fingerprint sa bintana. Nang itago niya ang kanyang mga fingerprint sa bureau para sa paghahambing. Nalaman ko na walang ganoong tao sa data warehouse. Nangangahulugan ito na ang fingerprint na ito ay pagmamay-ari ng isang menor de edad. Kaya kinuha ni Hoge ang baso ng tubig na iniwan ng libing ng kaibigan ng dalaga. Sabay markahan ng fingerprint check, gaya ng inaasahan, ang katugmang fingerprint sa loob ay si Junte, isang bulgar na mukha. Grupo ng mga tao ang pumunta sa bahay ng bata, nagkukunwaring naghahatid ng mga paninda ay nanlinlang sa kanya upang buksan ang pinto. Dahil dito, nang makita niya ang pulis ay agad siyang tumakbo papasok sa bahay. Maghintay hanggang si Hoge ay humabol. Natagpuan niyang itinapon ang telepono sa microwave para sirain ito. Nakakita rin ng mga kasamahan ng mga sapatos na may fluorescent powder. This time malino na ang ebidensya, hindi mapag-aalinlanganan ang lalaki. Pero hindi siya nagpanik. Sabihin mo president ako ng climbing club sa school. Ano ang kinalaman ng pag-akyat sa pader sa pagkamatay ng dalaga? Ang mayabang na kasabihang walang pruweba ay nakakakulong lamang ng 6 na oras. Sinabihan niya si Hoge na hindi niya alam ang isasagot, ngunit ang hindi inaasahan ni Junte ay maaaring ayusin ng pulisya ang kanyang telepono. Kasabay nito, ay print ang lahat ng mga materyales sa loob. Hindi na maitago ni Junte ang bagay na iyon bago ihayag ang kanyang masamang mukha. Lahat ng ito ay dahil sa moldita na bata na iyon. Kaya sinadyang akitin ni Junte ang babae na maglaro ng pastahan. Sa una hayaan siyang manalo ng pera tikman ang tamis, ngunit pagkatapos ay mas mahaba ang iyong paglalaro, mas marami kang matatalo. Hanggang sa magsimulang mangutang ang dalaga, inihayag ni Junte ang kanyang tunay na mukha. Sa huli, nalaman ng babaeng hindi makabayad ng utang na niloko siya. Kaya gusto niyang isumbong ang ginawa ng bata sa school. Sa pagkakataong ito ay nagalit ang lalaki. Palusot niya mula sa tubo patungo sa bahay ng dalaga. Pinipilit siyang kumuha ng pribadong mga larawan. Pagbabanta sa kanya, kung hindi siya makikinig sa akin, magpo-post ako ng mga larawan online. Nagmamadaling lumuhad ang dalaga at nagmamakaawa. Ngunit ang bata ay sinalakay ng tubig. Hiniling sa kanya na dalhin ang mga papeles ng kanyang ina upang ang kanyang ina ay makahiram ng pera na pambayad. Napilitan ng dalaga na kumuha ng bote ng lason. Huwag masyadong malupit sa kamatayan. No wonder naisip ng lalaki na nagpapanggap siya, uminom ng dumi. Pwede bang inumin ang pestisidyo ngayon? Sa ilalim ng pangungutya at paghampas ng lalaki at talagang uminom ang babae. Natakot ang bata na tumakas. Nakita ko ang babae na dinadala sa ospital sa gabi. Natakot ako na ibunyag niya ang sarili niya kaya nagpadala ako ng pananakot. Ngayon ang kaso ay nagsiwalat ng katotohanan ngunit ang bata ay hindi natatakot. Sinabi na siya ay isang bata na wala pang 14 na taong gulang kaya hindi siya maaaring hatulan ng batas. Sabi ng tatay ko kaya kong gawin ang lahat para maibsan ang pressure sa pag-aaral. Ang mapagmataas na ugali ay nagpapagiling ng ngipin sa mga pulis. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Hoge na may 3 buwan pa bago ang kanyang kaarawan. Ngunit ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 3 buwan mula sa oras na ang kaso ay ginawa hanggang sa oras na ito ay ipasa sa tagayusig para sa investigasyon. Sa oras ng pag-uusig, dapat ay 14 na taong gulang ka. Agad namang nataranta ang batang nakarinig nito. Pag-alitan mo sila nang hindi nila alam. This time patay na ang lalaki. Bata pa ako.